Hello! Good morning! So, ngayon mag-unbox tayo ng wireless Airpods na in-order ko sa Lazada noong October 10. So, I cannot remember kung ilang araw bago siya dumating. Pero, it's between 2 to 3 days. Mabilis lang. So, nandito na siya agad. So, syempre, as health protocol, i-disinfect muna natin siya ng alcohol bago natin buksan. So far, okay naman ang packaging. Naka-bubble wrap siya. Kaya lang, ang himbis ng bubble wrap, sana man lang ay kinapalan ang bubble wrap. Wow, very nice. Very nice, ha? Sealed na sealed siya. At mukhang mamahalin, pero mumurahin lang to. Buhay. Ilaw eh. Nice. Nice ang packaging. Ayan siya. Okay. Ba ito? Yun. Ayan siya. So, this is the charger. So, ito yung pagkakabitan ng charger. May manual din siya. Kaya lang in-check. So, try natin kung gagana ba siya. Actually, hindi pa ako familiar dito. Kung paano ba siya gagamitin. Yung laki niya, okay din naman. Sakto lang sa tenga. Let's explore the parts ng AirPods. So, ito, according to the manual, actually, hindi lang pala Chinese yung naka-indicate sa manual. Hindi lang pala Chinese. Meron pala sa kabila na English. So, according sa manual, itong part na to is the multifunction button. Pero, as I explore, nung nilong press ko siya, ito, let's try this one. Diba umiilaw yan? So, ibig sabihin, you can use this. Naka-turn on siya. So, if you want to turn it off, long press lang natin. So, yun. Nawala na yung blinking na red and blue light. So, if you want to turn it on, then, same thing. You need to long press it again. So, ayan. Blinking na siya ng blue and red. So, you can use this and pair with your cell phone or tablet. And then, itong maliit na butas sa baba ng button, ng multifunction button, is your microphone. Actually, kanina na nagre-record ako, gamit ko na tong AirPods. Okay naman yung boses ko, 'di ba? Okay din naman yung mic ng AirPods. Nag-record siya ng maayos. Itong dalawang to, ito yung charging port. So, pag nalobat na siya, halimbawa ginagamit mo siya, magno-notify kung ilang % na lang. So, kailangan mo na siyang i-charge. Just like kanina ginagamit ko, nag-notify 10% na lang. So, chinarge ko na siya dito sa charger niya. Ito, puno pa to, may laman pa to kasi na-charge ko to kagabi. So, ilagay na natin ngayon yung AirPods.
para mag-charge siya. So, yan. Then, turn on lang, long press. Yan. So, on na siya. Nagcha-charge na yung nasa loob. Mabilis lang din yung charging. 90% na agad siya. So, pwede ko na ulit siyang magamit. So, pwede bang i-charge itong Airpods na nasa loob while ito mismo ay china-charge ko na nakasaksak? Pwede naman kasi nung kagabi, chinarge ko to na nasa loob ang Airpods. Yan. So, ito na yung port niya. Isasaksak to sa main saksakan. Magbiblink naman siya pag nagcha-charge. So, pag hindi na siya nagbiblink, puno na. Okay na siya. Pwede na lang tanggalin sa pagkakasaksak. So far, ilang araw ko na siyang nagagamit and I was so impressed sa kanyang performance. Madali lang siyang i-charge, hindi ganong kabilis malubat. Sulit na sulit yung pinambayad ko dito. Yung pangalan ng store sa Lazada, ilalagay ko sa description box. Okay? Today, mag-unbox tayo nitong in-order ko na handheld video stabilizer mini tripod. So, in-order ko to noong October 10. Dumating siya October 19. So, it was 9 days. Kasi from China pa to eh. So, syempre, actually, na-disinfect ko na to. Kaya medyo na-late ko na siyang buksan. Pinatagal ko muna ng konti. Pero, i-disinfect ko ulit. For safety purposes. Syempre. Ang hirap na. So, buksan natin. Dalawa yung binili ko eh. Tadaan! Grabe naman. Wala man lamang bubble wrap. Siyempre, binabato-bato to sa mga forwarding center nila, diba? Ang layo pa naman ng pinanggalingan. Sana naman nilagyan ng bubble wrap. Diba? Dalawa pa man din to. So, kailangan this must be working properly kahit ibinato-bato to sa forwarding center. So, ito siya. Nakita ko kasi sa mga reviews, maganda ang review. So, kaya napa-order ako. Teka lang, baka masira ko eh. Walang kasamang manual, walang kasamang instruction. So, this is just the plain handheld stabilizer. Wala na siyang laman sa loob. So, kung order kayo, ganyan yung makikita nyo. So, explore muna natin siya. Paano ba siya nagpa-function. So, ito malamang dito siya. Okay. So, ito yung panghawak sa cellphone. May adjustan. So, ito na lang explore natin. Ito may adjustan to din sa ilalim. Panghigpit din nung panghawak ng phone. So, okay na yan. Mahigpit na. I can feel it na mahigpit siya. So, paano ba to? Nakakatakot igalaw kasi parang pag ginalaw mo masisira. Kasi parang cheap lang yung quality ng plastic. Kaya must be careful kasi mura lang din naman to. So ito guys, itong bilog na to, ito, magkabila, napipindot siya. Ayan, pindutin natin para ma-adjust natin ito. Yan, na-adjust na natin siya. Okay? So, kung gusto mo ma-adjust itong cellphone holder, pindutin mo lang ito. So, alam na natin.
So, this one can be a tripod also. Yan. Yan. Okay. So, pwede mong ilagay dito ang cellphone mo na nakatayo. Pwede rin naman na nakahiga. I-adjust mo lang ito. Yan. Pwede nakahiga na yung cellphone mo. Try natin, ha? So, ito, i-adjust natin para makita nyo. So, ayan. Lagay natin, then higpitan natin. Ayan. Okay na siya. Mahigpit na. Kung makikita nyo, ano siya, katabingi. So, ma-adjust natin yung pagkatabingi niya dito naman. Dito sa pang-adjust na to. Luwagan lang natin. Then, i-adjust din sikipan. So, ayan na siya. Okay na, hindi natabingi, diba? So, ito, nakahiga yung phone ko. Kung gusto nyo namang nakatayo, pwede rin. Luwagan lang natin dito. Yan, luwagan lang natin dyan. Then, adjust lang natin. Then, sikipan ulit. So, nakatayo na yung phone ko. Okay? Tapos, so, kung hahawakan ko na siya, balik ko lang ulit. Balik ko lang ulit. Balik. Then, pindutin dito. Pindot. Tapos, adjust. Yan. O, diba? Ganda. Hindi na magalaw ang aking kuha ng video. So, that's all for today. Please don't forget to click the subscribe button and the notification bell para updated kayo sa mga susunod kong uploads.